Nagsisimula ang kwentong ito sa bayan ng Malacanang. Dati itong isang payapang bayan, pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Digong. Si Digong ay tapat, matapang, at minahal ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit sa kanyang pagkawala, isang bagong leader ang pumalit, isang sakim at sinungaling na tao. Siya ay si Bobong Mark o BBM. Kasama niya ang kanyang 5 opisyal, mga taong ginamit ang kanilang kapangyarihan para magpakasasa sa kayamanan ng bayan. Ngunit ngayong gabi, darating ang kanilang kaparusahan. Isa-isa silang mawawala. Lugar, opisina ng konseho, gabi. Sa loob ng isang malaki at lumang opisina, nagaganap ang isang pulong. Si Konsehal Rado, isang matabang lalaking mahilig sa alahas at mamahaling relo, ay nakangisi habang ipinapaliwanag kung paano niya muling itataas ang buwis. Ganon lang kasimple. Itataas natin ang buwis at wala silang magagawa. Mas malaki ang kikitain natin, mga kasama, habang siya ay nagsasalita. Bumagsak ang isang makapal na dokumento mula sa istante. Natahimik silang lahat. Tumayo si Rado, kinuha ang papel, at napansin niyang may dumadaloy na likido mula rito. Dugo. Ano to? Anong kalokohan to? Sigaw niya, nanginginig ang kamay. Biglang kumurap ang mga ilaw. Isang malamig na hangin ang lumusot sa silid, kasabay ng marahang pag-iyak ng isang matandang lalaki. Siya ay si Mang Dado, isang matanda na nagpakamatay matapos hindi makabayad ng buwis. Sa sulok ng kwarto, unti-unting lumitaw ang kanyang katawan. Payat, butot balat, at duguan ang mga mata. Si Rado ay umatras. Nadapa sa sarili niyang upuan. Wala akong kasalanan. Trabaho lang to. Ngunit lumipad ang dokumento at dumikit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang huminga, pero parang nilalamon siya ng papel. Nagpumiglas siya, pero parang may humihila sa kanya pababa sa sahig. Biglang bumukas ang bintana, lumakas ang hangin, at sumara ng malakas ang pinto. Nang bumukas muli, wala na si Rado. Ang naiwan lamang ay ang dokumentong duguan at isang mahihinang bulong. Babayaran mo ang kasalanan mo. Kinabukasan, sa pulong ni na BBM. Ilang araw pagkatapos, mawala si Rado. Lugar, mansyon ni BBM sa malaking dining hall. Si BBM at ang kanyang natitirang tauhan ay nagkakagulo. BBM, anong ibig sabihin nito? Bigla na lang mawawala si Rado? Hindi pwedeng ganito. Ingat yaman tanong. Siguro may atraso siya sa ibang tao. O kaya naman, may kalaban tayo na gusto tayong takutin. Hepe Garrido. Walang pulis na nag-report ng krimen. Wala ring bakas ng dugo. Para bang nawala siya sa manipis na hangin. Nagkatinginan silang lahat. May kakaibang takot sa kanilang mga mata. Ngunit bago pa nila masagot ang tanong, isang bagong bangungot ang nagbabadya. Lugar, hukuman, gabi. Si Hukom Rubio, isang matandang hukom na mahilig sa mamahaling suit, ay nasa kanyang opisina. Nakangisi habang binibilang ang perang suhol. Ang dali nilang mauto, sabi niya. Iniinom ang mamahaling alak sa baso. Biglang nagsara ang ilaw. Natahimik siya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit malakas ang malamig na hangin. Na tila may humihinga sa kanyang batok. Sino yan? Sigaw niya. Mula sa dilim, may lumitaw na isang lalaking nakasuot ng robe ng hukom. Pero wala itong ulo.
Siya ay si Hinoo Santos, isang inosenteng pinatay dahil sa maling hatol ni Rubio. Biglang gumalaw ang mga upuan, bumukas ang mga drawer, at bumagsak ang mga libro mula sa estante. Sinubukan ni Rubio na tumakbo. Ngunit natapilok siya sa sarili niyang carpet. Nagpumilit siyang gumapang palabas. Ngunit biglang bumukas ang sahig sa ilalim niya. Tulong! Tulong! Sigaw niya. Pero kinain siya ng madilim na kamay mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, nakita siya sa korte, nakaupo sa kanyang pwesto, ngunit wala ng ulo. Balik sa pulong ng grupo ni na BBM. Si BBM ay naglalakad paikot-ikot, hindi mapakali. BBM. Pangalawa na ito, hindi na ito coincidence. Hepe Garrido, tingin niyo, may kinalaman ba ang mga dating kalaban ni Digong dito? Konsehal Victor. Tss. Huwag mo ngang takutin ang sarili mo. Hindi tayo natatakot sa multo. Ingat Yamantano. Hindi multo ang problema natin. Paano kung isa sa atin ang susunod? Lahat ay natahimik. Alam nilang hindi na ito normal. At hindi nila alam, isa na namang bangungot ang darating. Itutuloy ang susunod pang mahahabang eksena sa mga susunod na pagkamatay na may mas detalyado pang takot, pagtakbo, sigawan, at pagkahulog sa malupit na kapalaran. Lugar, isang mamahaling restaurant, gabi. Nagtipon ang grupo ni BBM sa isang mamahaling kainan upang pag-usapan ang sunod-sunod na pagkawala ni Narado at Hukom Rubio. Konsehal Victor. Wala na akong pakialam. Kailangan nating malaman kung anong nangyayari dito. Hepe Garrido, walang palatandaan ng krimen. Para silang naglaho. BBM, nakayuko, nagpipigil ng galit. Tama na yung usapan. Kumain na lang tayo. Si Ingat Yamantano, isang matabang lalaki na mahilig sa pagkain at pera, ay natatawa habang sinasandok ang kanyang paboritong putahe. Ano man yan, wala akong pakialam. Basta ako, hindi mawawalan ng gana. Ngunit nang isinubo niya ang pagkain, biglang sumara ang mga ilaw. Nagkaroon ng malamig na hangin sa paligid. Ano to? Ba't ang lamig? Sa kabila ng dilim, may isang anino ng isang babae. Isang matandang nagtitinda sa palengke noon na namatay sa gutom matapos kunin ni Tano ang lahat ng kinita niya bilang buwis. Biglang nagbukas ang mga ilaw. Ngunit ang pagkain ni Tano ay naging bulok na laman. Nagsuka siya sa lansa ng lasa. Nanginginig siya. Pero hindi siya makatakbo. Parang may humahawak sa kanya mula sa ilalim ng lamesa. Biglang bumukas ang kanyang bibig. Pero hindi para sumigaw. Sa harap ng lahat, isang kamay ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hinihila siya mula sa loob. Ang buong silid ay napuno ng sigawan. Nang humupa ang lahat, wala na si Tano. Ang naiwan lamang ay isang upuang walang laman. Lugar, mansyon ni BBM, isang linggo matapos mawala si Tano. Si Konsehal Victor, isang lalaki na mahilig sa sugal at babaero, ay naglalakad paikot-ikot sa loob ng silid. BBM, Victor, dapat tayong maglay low. Mukhang may nagbabalak sa atin. Victor, lay low? Baka naman duwag ka lang. Kung may kalaban tayo, dapat natin silang harapin. Pinilit niyang ngumiti, pero kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. 12:00 ng hating gabi. Nagpunta si Victor sa isang bar upang magpakasaya.
Nasa VIP room siya nang biglang nag-brown out. Ano to? Ba't namatay ang ilaw? Nagpapanik ang mga tao. Pero biglang bumukas ang ilaw sa harapan niya. Doon, nakita niya ang isang babaeng duguan. Si Maria, isang dalagang pinatay ng kanyang mga tauhan matapos niyang pagsamantalahan. Huwag, hindi ko kasalanan. Ngunit lumapit si Maria, hinihila siya pababa. Biglang sumabog ang mga ilaw. At sa isang iglap, nawala na siya. Kinabukasan, natagpuan si Victor sa CR ng bar. Nakabitin ng patiwarik, duguan ang kanyang mga mata at walang dila. Natitira na lang sa grupo sina Hepe Garrido at BBM. Sa loob ng mansyon ni BBM, nanginginig si Hepe habang hawak ang kanyang baril. Hepe Garrido. May multong pumapatay sa atin. Hindi ito normal. BBM. Wala akong pakialam kung anong nangyayari. Ang mahalaga, hindi ako ang susunod. Si Hepe ay isang pulis na nagpapabaya sa krimen, tumatanggap ng lagay, at walang awa sa mahihirap. Sa takot, iniwan niya si BBM at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada, biglang nagpakita sa gitna ng daan ang isang batang duguan. Isang batang napatay ng kanyang mga tauhan. Napapreno si Hepe. Hindi ako kasalanan nito, ngunit biglang namatay ang makina. Isang kamay ang lumabas mula sa likod ng upuan. Hinawakan siya sa leeg at hinila siya pabalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang sasakyan na lumubog sa isang ilog. Walang laman ang loob, para bang kinuha siya ng mismong dilim. Si BBM na lang ang natitira. Sa loob ng kanyang mansyon, nanginginig siya. Walang tulog at hindi na lumalabas. Wala nang natira. Ako na lang. Ngunit kahit magtago siya, hindi siya ligtas. Nang pumatak ang 12:00, nagising siya sa isang ingay. Ang lahat ng pinto sa bahay niya ay bumukas at sumara mag-isa. Ang mga bintana ay kumalampag ng malakas at ang hangin ay may dalang bulong. Bayaran mo ang kasalanan mo. Bumagsak si BBM sa sahig. Pilit na lumalabas sa kanyang bahay. Ngunit sa kanyang harapan, naroon si Digong. Hindi multo, hindi rin buhay, isang imahe ng hustisya. BBM, Digong, patawarin mo ako. Ngunit hindi sumagot si Digong. Itinuro lang niya ang pinto. Lumapit si BBM at sinubukang buksan ito. Pero wala itong hawakan. Biglang tumigil ang lahat ng ingay. Sa isang iglap, bumukas ang lupa sa ilalim niya. At hinigop siya pababa. Ang huling bagay na narinig niya ay isang malakas na sigaw. Hindi kanya, kundi ng bayan ng Malacanang. Hustisya. At sa wakas, bumalik ang kapayapaan sa bayan. Ang kasamaan ay naglaho. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay kami ay inyong e-subscribe. At kahit ng konting bagay lamang, ay pagbigay kami ng aliw at inspirasyon. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Maraming salamat po sa inyo.